Sa gabing ito, ihahandog ko sa inyo ang isang kwentong puno ng takot at pag-aalinlangan. Isang simpleng date ang nauwi sa isang nakakakilabot na karanasan na hindi inaasahan ni Pamela. Habang excited si Pamela para sa kanyang unang date, hindi niya alam na ang kanyang kadate ay may madilim na plano. Pakinggan ang kwento kung paano naging isang bangungot ang gabing iyon at kung paano sila nakaligtas sa kamay ng isang mapanganib na tao. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako nga pala si Pamela at salamat sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira kami ngayon sa Quezon City pero galing talaga kami sa probinsya ng Batangas. Lumipat kami dito para mas malapit sa trabaho ni Mama Josie, ang aking ina. Sa paglipas ng panahon, kami naging magkasangga sa hirap at ginhawa. Itong kwento ko ay nangyari noong unang date ko kay Angelo, isang lalaking nakilala ko online. Excited ako pero may halong kaba kaya naman pinilit kong maging maingat. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking kwarto, pinipili ko ang pinakamagandang damit para sa aming unang date ni Angelo. Ang mga damit ko ay nakakalat sa kama at naririnig ko ang tunog ng tricycle sa labas ng bintana. Mama, ano sa tingin mo? Itong kulay pula o itong floral? Tanong ko habang hawak ang dalawang damit. Mas bagay sa iyo ang floral, anak? Sagot niya habang iniabot sa akin ang isang maliit na taser gun. Para sa proteksyon mo. Tumango ako at niyakap siya. Huwag kang mag-alala ma, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay nagpaalam na ako at lumabas ng bahay, puno ng excitement at pag-asa para sa darating na gabi. Samantala, nasa isang maliit na apartment si Angelo na tunay na si Efren. Ang mga pader ng kanyang kwarto ay puno ng mga larawan ng kanyang mga naging biktima. Habang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin, naalala ni Efren ang kanyang mapait na nakaraan. Ang mga sigaw ng kanyang ina habang pinapatay ito ng kanyang ama ay parang echo sa kanyang isipan. Napapikit siya ng mariin, pilit na inaalis ang mga imahe sa kanyang isip. Hindi na mauulit ito. Bulong niya sa sarili habang inilalagay ang bote ng chloroform sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at galit. Handa na siyang isakatuparan ang kanyang plano. Tumayo siya at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ito na ang huling date mo, Pamela, sabi niya sa sarili bago lumabas ng apartment. Nagkita kami ni Angelo sa isang coffee shop sa Makati. Ang mga ilaw ng mga gusali ay nagbigay ng romantikong ambiance sa paligid. Hi, Angelo. Ang saya na makita ka sa wakas, sabi ko habang nakangiti. Hi, Pamela. Ang ganda mo ngayong gabi, sagot niya. Umorder kami ng kape at nag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, trabaho, pamilya at mga plano sa buhay. Naglakad-lakad kami sa paligid ng Ayala Triangle Gardens ayon sa payo ni Mama na laging sa pampublikong lugar mag-date. Habang nag-uusap kami, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na hindi ko mawari. Alam mo, may plano akong pumunta ng Baguio sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama? Tanong niya. Nakangiti siya, ngunit may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Baguio? Baka hindi pa ako handa sa ganong kalayong biyahe, sagot ko. Habang nagpapatuloy kami sa paglalakad, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang aura niya. Sa isang sulok ng parke kung saan bahagyang madilim, naramdaman kong humigpit ang hawak ni Angelo sa aking braso. Bigla niyang inilabas ang isang panyo na basa ng chloroform at tinakpan ang aking ilong at bibig. Pumiglas ako, sinubukan kong sumigaw ngunit walang tunog ang lumabas. Unti-unti kong naramdaman ang paglabo ng aking paningin habang pilit kong tinatanggal ang panyo. Huwag kang mag-alala, Pamela. Saglit lang to. Bulong niya habang pinipilit akong humiga sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan narinig ko ang boses ni Mama. Pamela, dumating siya, dala ang kanyang taser at agad na ginamit ito kay Angelo.
Nanginig si Angelo at nawalan ng malay. Niyakap ako ni Mama, nanginginig pa rin ako ngunit ligtas na. Tara na anak, kailangan na nating umalis dito, sabi ni Mama habang tinutulungan akong tumayo. Umalis kami ng mabilis, iniwan si Angelo na walang malay sa madilim na sulok ng parke habang ako'y nanginginig pa rin sa takot. Nagkamalay si Efren sa isang abandonadong gusali sa Maynila. Ang paligid ay puno ng mga larawan ni na Mama Josie at ako kasama ang mga larawan ng kanyang mga biktima. Nagsimula siyang magpumiglas pero mahigpit ang pagkakatali sa kanya. Ano to? Tanong niya sa sarili habang sinusubukang kumawala sa mga tali. Biglang narinig niya ang tunog ng walkie-talkie. Efren, alam namin ang lahat ng ginawa mo, sabi ni Mama sa walkie-talkie. Hindi ka na makakatakas. Sino kayo? Sigaw ni Efren puno ng takot at galit. Bakit niyo ko ginagawa to? Kami ang mga biktima mo at ngayon kami naman ang huhuli sa'yo, sagot ko sa walkie-talkie. Naramdaman ko ang galit at takot ni Efren habang iniisip niya ang kanyang magiging kapalaran. Iniwan namin si Efren sa isang liblib na lugar sa Palawan. May limitadong supply lang ang iniwan namin sa kanya. Pamela, handa ka na ba? Tanong ni Mama habang tinitingnan ang paligid ng kagubatan. Tumango ako. Handa na akong simulan ang aming pangangaso. Simulan na natin, sabi ko. Nagsimula kaming maglakad, hinahanap si Efren sa gitna ng kagubatan. Habang tumatakas si Efren, naririnig namin ang kanyang mga sigaw. Tulungan niyo ako, may tao ba dyan? Sa bawat hakbang niya nadama ko ang kanyang pag-aalala. Ang dating mga ngaso ay ngayon ang hunted, pulong ko sa sarili habang patuloy kaming naghahanap. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naglalaho at alam kong wala na siyang pag-asa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan, lalo na sa mga unang pagkikita. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga taong hindi nyo lubos na kilala. Baka sila na ang susunod na bangungot nyo.